السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ذكرنا ما نسينا واحفظ علينا ما علمنا وزدنا علما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في العمل والصدق في القول. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله وبياكم وأحسن الله إليكم وليلة سعيدة sa ating lahat. Alhamdulillah, at narito na naman tayo uli upang ipagpatuloy ang ating Kialis review at kahapon ay naumpisahan na natin ang Ulumul Quran at Tafsir at ngayon ay tatapusin natin sa abot ng ating makakaya biidnillahi ta'ala. Ganun pa rin, sasagot tayo para naman napipindot natin ang ating mga cellphone at inshallah ito din ay makakatulong sa atin upang mas matandaan natin kung sakaling mang lumabas ang mga katanungan ito. Tayyib. Ang unang katanungan na inyong nakikita ay mahiya akhiru suratin nazalat min al-Quran. Mahiya akhiru suratin nazalat min al-Quran. Okay. Just press the button and answer letter A. Letter A. Letter A. Letter A. ما هي آخر سورة نزلت من القرآن? The correct answer is letter C. Surah Al-A'la. Ngunit, ang tamang sagot ay letter A. Yes. Mali lang. Nagkamali lang dito. Yes. It is letter A. Not Suratul A'la. It is Suratul An-Nasr. Nagkamali yung gumawa ng PowerPoint. Anyway, ang Surah An-Nasr, ang siyang huling sura na ganap, kompleto, na ibinaba ng Allah sa kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Actually, may mga susunod pa dito na mali yung naka-highlight. Paki-correction na lang para hindi kayo maligaw. The correct answer is letter A. Suratu An-Nasr. Okay. The answer is letter A. Suratu An-Nasr. Ito ay bumaba sa huling yugto ng buhay ng propeta sallallahu alaihi wasallam at itinuturing na pamamaalam na pahiwatig dahil bilanggit dito ang pagpasok ng mga tao sa Islam ng maramihan at paghahanda ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa pagluhalhati at paghingi ng kapatawaran. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa Allahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Huwag malilito, magkaiba ang ayat, ang kapag sinawag na sura, it is complete ayah. Magkaiba yung ibinaba sa sura
at ang aya. Ang binaba sa sura, ang huling sura na ipinahayag ay ang suratu An-Nasr, at ang ayat ay mayroong pagtatalo sa uling ayat na ipinahayag sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya basahin maigi ang katanungan, tignan ng maigi ang katanungan. Akhiru surah nazalat, suratu An-Nasr, at magkaiba din ang aya. Dito ang ginagamit nila is sura dahil sa aya ay mayroong hindi pagkakasundo na huling ayat na ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala. Suratu Al-Alaq, ito ay ang unang sura ang mga ayat nito, ang unang 5 ayat ng suratu Al-Alaq, ang unang bumaba sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi rin ang suratul A'la, at hindi rin ang suratu At-Tariq. Wala ebidensya na mababasa na ang huling sura na inaibaba ay suratu An-Nasr. Okay. Take note, ang tanong is sura, hindi aya. Kaya, huwag malito sa katanungan. Okay. The next question is, Qala ta'ala, Inna a'tainakal kawthar. Mal muradu bil kawthar? Sagot, Inna a'tainakal kawthar. Letter D, letter A, letter D, letter D, letter D, letter A, letter A, letter B. Okay, the correct answer is letter E. Wala palang E. Ala ko yung Al-Kawthar na mga taga Marawi. Shawarma. Okay, letter D. Jami'ul madhkur. Lahat ng nabanggit na yan ay ibig sabihin ng Al-Kawthar. Sinagugutom ako kaya ibang naisip ko. Dito sa amin mayroong Al-Kawthar. Sa mga hindi taga Marawi dyan, dito may Al-Kawthar. Okay. Letter, ang salitang Al-Kawthar ng pakarantihan pinagkaloob ng Allah sa kanyang propeta sallallahu alaihi wasallam ayon sa tafsir at hadith. Kabilang dito ay ang ilog sa paraiso na may mga katangian. Binanggit ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang talata mula sa surah Aya Wahid verse 1. Sa mga paglalarawan ng Kawthar, ang tubig nito ay mas maputi kaysa gatas, mas matamis kaysa pulot-pukyutan, at mabango at lasa na higit sa mga inumin sa mundo. Kaya't ang mga binanggit sa mga pagpipilian, pulot, gatas at iba pang masasarap na inumin ay lahat kabilang sa kahulugan at paglalarawan ng Al-Kawthar.
Kaya, ang lahat ng ito ay maaaring kahulugan ng Al-Kautsar. Sabi ko nga sa inyo kahapon, kung napapansin natin, more on nasa Juz Amma lang tayo, Suratu Al-Amma ila Surati An-Nas, min Surati Al-Amma ila Surati An-Nas, o Surat An-Naba ila Surati An-Nas, halos lumalabas ang exam. Halos dito maraming lumalabas na katanungan. Sa Suratu An-Naba ila Surah An-Nas. Kaya mainam na isaulo at basahin ang tafsir ng Suratu An-Naba ila Surati An-Nas. Okay, another question. Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhal muzammil. Okay. Ano ang karugtong ng aya? Letter D, letter D, letter B, letter D, D, B, D. Okay. Letter D. Sabihin kabisan niya. Ya ayyuhal muzammil. Kumil layla illa qalila. Nisfahu awinqus minhu qalila. Ayun. Itong Suratul Al-Muzammil is nasa pangalawang juz. Ang Suratul Al-Muzammil. Kaya mainam pa rin na magbasa-basa din ng Quran or isaulo. Yan lang yan. Dahil parang ang tinitingnan nila is karamihan ay mas familiar tayo sa Suratu Al-Mulk hanggang sa Surah An-Nas. Pero kadalasan is talagang mas maraming lumalabas sa Surah An-Naba hanggang Surah An-Nas. Ngunit mas mainam pa rin o maswerte pa rin ang mga nakasaulo ng Quran dahil madali na lamang sa kanila ito dahil mayroon namang pamimilian ng ayyuhal muzammil sa sunod ng panawag ito ang utos ng magsagawa ng qiyam al-layl, pagdarasal sa gabi sa isang tiyak na sukat na oras. Kumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Inutusan ng propeta sallallahu alaihi wasallam na tumayo sa gabi para pagsamba, kalahati ng gabi o bahagyang bawasan bilang paghahanda sa mabigat na tungkulin sa kaniyang pagiging propeta. At hindi naman ya ayyuhal muzammil qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, dahil hindi yan ang kasunod ng muzammil. Dahil yan ay muddathir. Yung letter A. Yan ay kadugtong o aya yan ng Surah Al-Muddathir. And letter B, kumil layla illa qalila warattilil Qur'ana tartila. Ang bahagi na ito na sumusunod ng aya ay pang-apat at ang tanong ay ang naghahanap ng eksaktong kasunod ng panawagan ng ya ayyuhal muzammil at hindi rin ganun din ang letter C, qul inni la amliku lakum darra wala naf'a. Ito rin ay galing sa ibang sura at hindi ito sa Surah Al-Muzammil. And then next question tayo. Min ayati suratil Al-Haqqah. Ano ang tamang sagot? Al-Haqqah. Diyan ang ayat mula sa Suratu Al-Haqqah.
Letter D? Letter A? Letter D? Letter D? Letter C? Saan kaya dito? Ikra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam, or ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba, or wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura, or wa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Ito ay letter letter D. Dahil ang una ay ito ay Suratu Al-Alaq, ang pangalawa ay Suratul Al-Isra, ah, at ang letter C, bagamat ang Surah Al-Haqqa, ito ay ibang talata na tumutukoy naman sa mga mapapahamak, at ang tanong ay naghahanap ng eksaktong talata na tumutugma sa pagpipilian. Ito ay ang letter D. Amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umukra'o kitabiya, wa amma man utiya kitabahu wara'a hurihi, dapat yan dahri fayad'u subura, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi, hindi dhuhurihi, fasawfa yad'u subura. Mali ang ayat na yan. Hindi yan Surah Al-Haqqa dahil mali ang dhuhurihi. Wara'a dhahrihi. Fasawfa yad'u subura. Yan, mag-ingat. Mag-ingat sa mga patibong. May mga patibong sa exam, ganyan. May mga mapanlinlang sa exam. Akala mo is kasama yon, pero mayroong. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, basahin at basahin ang tanong dahil may mga ganyan na hindi mo napapansin, na akala mo is tama, mayroon palang mali. Especially kapag ganyan, yung excited ka kapag sumasagot. Kaya ingatan at tingnan ng maigi ang mga nasa exam o katanungan or pagpipilian. Okay, another question. Kam ayatun fil Qur'anil Karim? Importanteng tanong yan. Madalas din itong naitatanong. Letter C. Letter C. Letter C. Letter C. C. Okay. Buti naman at alam natin ang aya o dami ng ayat sa Quran al-Karim. Maraming pwedeng mga tricky question dito. Ilan ang mga letra, ilan ang ayat, ilan ang sura, ilan ang sura sa Madani, ilan sura ang Makkah. Yan yung mga pwedeng itanong sa exam. At buti naman ay nakasagot tayo. Alhamdulillah. Bigyan ng masigabong palakpakan. Okay. Ang kabuuang bilang ng mga ayat sa Quran ay humigit kumulang na 6,200. Sa detalyadong bilang ayon sa iba't ibang kiraat, ang eksaktong numero ay 6,236. Ngunit sa pangunahing academic at exam reference tulad ng mga ganito ay 6,200 ang ginagamit nila bilang standard rounded answer.
Mahalagang tandaan, kapag eksaktong bilang ang tanong, minsan binabanggit sa Ulumul Quran ang 6,236. Ngunit kapag sa mga ganito, general knowledge, ito yung ginagamit nila para ginamit lang nila yung round off. Sa math is yan ang ginagamit nila, 6,205. Yan ang ika-21 na katanungan. Okay, another question. Oops. Number 22. The answer is ala who? Letter A, letter B, letter B, letter B, let Musa B. Okay. The correct answer is letter C. Walang magre-react. Mali. It's letter B. Letter B. The correct answer is letter B. Mali yung na-highlight dyan. Sa Musa alayhi salatu wa assalam. Ayun, may nag-react. Okay, Musa alayhi salatu wa assalam. Ang Isa, ang pinadala sa kanya, iwat. Nakitype. 1, 2, 3, go! Injil. Kay Daud. Zabur. Kay Ibrahim. Sohop Ibrahim. Prophet Muhammad. Aywa, Mumtaz. Tandaan yan, huwag malilito. Si Isa, Injil. Kay Musa, Taura. Kay Dawud, Zabur. Kay Ibrahim, Suhuf. Sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the Quran. Ito yung 5 aklat na ating pinaniniwalaan na ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kaniyang mga propeta. Yan, pwedeng kanino dyan ang tanong. Pwedeng itanong, anong ibinaba kay Isa? Kanino binaba ang Injil? Anong ibinaba kay Musa? O kanino ibinaba kanino ibinaba ang Taura? Kanino ibinaba ang Zabur? Ano ang ibinaba kay Dawud? Ganun ang pwedeng maaring tanong lang dyan. Importante, abisado natin ang 5 yan. Ang mga propetang pinahayagan ng mga aklat ay si Ibrahim, si Isa, si Musa, si Dawud, at ang mahal na propeta, sallallahu alaihi wasallam. Take note, mali ang sagot na yan, letter B. Letter B. Musa alayhi salatu wasalam. Importante, kabisado mo yung mga aklat na yon at kung kanino ipinahayag ng Allah ang mga aklat na yon, at inshallah, kahit anong mangyari sa exam, ay masasagot mo na yon. Sana nga lumabas yung ganong 5 para automatic 5 points. Okay, next. Next question. Aksaru suratin minal Quran. Al-Kawthar. D.
Sige nga, para kahit paano masingitan natin ng kwan. Sinong magvo-volunteer? Basahin ang Suratu Al-Falaq. Sa mga kalalakihan na nandito. Min Fadlik. Para bigyan lang natin ng mga commercial. Baka sinong gusto mag-volunteer, basahin ang Suratu Al-Falaq. Marhaba. Sino? Raise your hand and open your mic for volunteers. Okay, marhaba. Rasul. Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Okay, pakibasa ang Suratul Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Okay, ilang ayat ang Ikhlas? 4. Okay, next. Next, mamili. Al-Falaq, An-Nasr, Al-Kawthar. Another volunteer. Mga sura itong mga halos lahat ng mga sura na ito ay maiksi. Ya Ustaz. Aywa, bismillah. Marhaba. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fassalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Okay. Ilang ayat ang Al-Kawthar? Suratul Kawthar. Tatlo. Okay, next. Natapos ng Ikhlas. Ang Ikhlas is 4. Ang Al-Kawthar ay 3. Dalawang natitira. An-Nasr at ang Falaq. Sa mga kalalakihan na nandito pa na gustong mag-volunteer. Kung wala naman, let's proceed sa mga kababaihan na gustong mag-volunteer. Sino next ang gustong mag-volunteer? Suratu Al-Falaq at Suratu An-Nasr. Any volunteer? Wala na? Wala nang gustong magsadaka? Okay, ahlan. Marhaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Masya Allah. Masya Allah. Kay gandang mga tinig. Last but not the least. Ilang ayat ang Suratu Al-Falaq? 5. Okay, tama. It's 5. Last.
Para makamove na tayo. Anyone? Sa ating mga kalalakihan dyan, magpakitang o pagparinig ng mga magagandang tinig. Masya Allah. Allahu yubarik. Next is Surah An-Nasr. Anyone? Wala na? Okay. Oh, wala na siguro mag-volunteer. The answer is letter D. Ha? Dahil ang Suratu Al-Falaq at Suratu Al-Ikhlas ay ang Suratu Al-Falaq ay mayroong 4 na aya. Ang Suratu Al-Ikhlas ay mayroong ang Suratu Al-Falaq ay may 5 aya. Ang Suratu Al-Ikhlas ay may 4 na ayat. At ang Suratu Al-Kautsar ay may 3 ayat. Ilang ayat ang Suratu An-Nasr? 3. Yes, parehas ang Suratu Al-Kautsar at Suratu An-Nasr na mayroong binubuong 3 ayat. Ngunit bakit Suratu Al-Kautsar? Ang sagot, dahil mas maiikli ang ayat ng Suratu Al-Kautsar kaysa sa Surah An-Nasr. Kaya kapag tinanong, ano ang pinakamaiksi? Aksaru suratin minal Quran ay ang Surah Al-Kautsar. Jazakumullahu khairan sa inyong pagbubuluntaryo sa pagbabasa ng salita ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Another question. قال الله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. Sino ang tinutukoy sa ayat na ito, wallahu yasma'u tahawurakuma? Letter B. Letter B. B. Tayyib. The correct answer is, sige nga, again, pakialagay, letter B. Sigurado ba kayo, letter B? The correct answer is letter B. Letter none of the above. None of the above. Kasi nakalagay dyan is hawla. Walang hindi hawla ang tinutukoy dyan. Khawla. Siguro nagkamali lang sila. Nagkalimutan yung kha. It is khawla, letter B. Khawla bint Tha'laba. Ang talatang ito ay ang unang ayat sa Suratu Al-Mujadala. Ang babae tinutukoy na allati tujadiluka ay si Khawla bint Tha'laba radiyallahu anha.
Si Khawla bin Tha'laba ay nagreklamo sa propeta sallallahu alaihi wasallam tungkol sa dihar ng kanyang asawa, isang maling anyo na gihiwalay at tininig ng Allah ang kanyang hinay. At Allah nagbaba ng Quran bilang tugon, patunay na naririnig ng Allah kahit daing. Sa exam, al-mujadala, babaeng nakipag-usap at nakipagtalo sa katarungang pamamaraan. Ang pangalan niya ay si Khawla bin Tha'laba. Khawla bin Tha'laba. Yan yung correction lang yan. Wala siyang letter. Hindi siya letter ha. It is letter ha. Kaya pag ganito, siguro, I don't know kung pero ang mali lang naman dito ito. Si Khawla bin Ka'bin, ibang tao siya, hindi niya nang tinutukoy sa aya. Or si Khawla bin Khuwailid, ito ang kilalang bin Khuwailid ay si Khadija radhiyallahu anha, hindi si Khawla. At Khawla bintu Qaynika, walang kinikilalang ulat na ang babae dito sa surat na ito ay yung Khawla bin Qaynika. The correct answer is Khawla bin Tha'laba. Okay, another question. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ma hiya suratu min hadhihi suwar al-Qur'aniyya nazalat fil Madinah. Ma hiya sura min hadhihi surah al-Qur'aniyya nazalat fil Madinah. Letter C, letter C, letter B, B, C, C. Okay, the correct answer is letter C. Letter C. Ang tamang sagot ay ang suratu Al-Zalzala. Dahil ito ay kabilang sa mga Madaniya na sura, mga sura na ipinahayag pagkatapos ng hijra sa Madinah. Bagamat maikli ang sura Al-Zalzala ay Madaniya ayon sa maraming ulama, tumatalakay sa araw ng paghukom, pagpapahayag ng mga gawa ng tao at hustisya ng Allah. At tandaan, hindi lahat ng maiikling sura ay Makkiya. Hindi lahat ng maiikling sura ay Makkiya. Ang suratu Al-Alaq, ito ang unang sura, ang unang 5 aya ng suratul Alaq ang unang ipinahayag at ito ay Makkiya. Ang suratul A'la ay Makkiya, ipinahayag bago ang hijra. At ang suratu Al-Asr, isa sa pinakamaikling Makkiya, sura hindi ipinahayag sa Madina. Ngunit karamihan ng maikling ayat ay Makkiya. Ngunit tandaan, hindi lahat ng maiikling sura ay automatic ay Makkiya dahil mayroon ding tulad nitong sura Al-Zalzala ay maaari ito ay sura Al-Madaniyah. Sura Al-Madaniyah. Okay. Importante din yan na meron kayong mga idea. Yan ay napag-aaralan din naman yan sa Ulumul Quran. Doon mo malalaman kung ano yung mga Makkiya at Madaniya na mga sura. Depende sa napapanoob na mga ayat. Tulad ng mga batas na Sharia, ito ay Madaniya. Okay, another question. Qala ta'ala, fi jidiha hablum min masad. Anong sura ito?
Letter B? 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 Sigurado kayo, letter B? Dapat lang. Kapag hindi ka nakasagot dito, wala lang. Magbasa ka ng Quran para masagot mo. Ha? Okay, surah to Al-Masad. Okay, the answer is correct. Fiji diha hablum mim masad. O, di ba? Parang bonus question na yung mga ganyan. Ha? Sa ibig sabihin, hindi nagbubukas ng Quran. Ha? At impossible na hindi mo kabisado yan. Isa yan sa mga maiikli ay surah. Surah to Al-Masad. Ha? Sige nga, sinong magbabasa ng Suratul Masad? Kahit yung nag-volunteer na kanina. Or si HR. Ha? Masya Allah, maganda ang kaniyang tinig sa pagbabasa ng Quran. Maari mo bang basahin sa amin ang Suratul Al-Masad? Kung inyong pinahihintulutan? O, di ba, ang lalalim? بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Masya Allah, Masya Allah. Ay sarap pakinggan na habang umuulan dito sa amin sa Marawi. Masya Allah. Masya Allah. Ay ganda ng tinig, boses. Ito ang Surat Al-Masad. Okay, wala na ng iba pang paligoy-ligoy dyan. Surat Al-Masad. Okay. قال الله تعالى عما يتساءلون. Ano ibig sabihin nito? Ma'anahu. Amma yatasaalun. What letter? Letter A. Letter A. Letter A, A, A. Okay. The correct answer is letter A. Amma yatasaalun an ay shay'in yas'alu ahlu Makkah ba'duhum ba'da. Amma yatasaalun ay nangangahulugan tungkol sa ano ang kanilang pinagtatanungan sa isa't isa. Ito ay ang unang aya ng Suratu An-Naba at ang tinutukoy ay ang mga Quraysh, mga taga-Makkah na nagtatanungan sa isa't isa tungkol sa dakilang balita. An-Naba'il Azim, ang araw ng muling pagkabuhay. Mali ang letter B dahil Palestine or Jordan. Letter C, Jordan. Letter D, Medina. Ito ay sa tawag dito, Ahlu al-Makkah na mga Quraysh. Kapag nakita mo ang amma yatasaalun, isipin agad, mga taga-Makkah na nagtatanungan tungkol sa dakilang balita tungkol sa araw ng paghukom. Okay. Next is letter. Next letter. It's number 27. Number 27. قال الله تعالى الذين هم فيه مختلفون. Ano ibig sabihin ng ayat na ito? What letter? Letter B, letter A,
Letter C, B, B, A, B, B, B. Okay. The correct answer is letter B. Yataraddadun. Okay. Ang palilala o ayat na ito, alladina hum fihi mukhtalifun, ay nangangahulugan na kung saan sila ay nagkakaiba-iba, nag-aalinlangan, hindi nagkakasundo. Sa Surah An-Naba, ang mga tumanggi ay ang kufar ng Makkah ay nag-alinlangan, nagkakasalungatan ng opinyon, hindi tiyak tungkol sa dakilang balita. Ito ang An-Naba il-Azim, ang araw ng muling pagkabuhay. Kaya ang pinakamalapit na kahulugan sa mga pagpipilian ay yataraddadun. Yataraddadun, nag-aalinlangan, bago-bago ang paniniwala. Ang yatasyawarun, nag-uusap o nagpapayuhan, hindi ito ang ibig sabihin. Yatahamasun, nagiging magsigla o masigasig, hindi ito ibig sabihin. Yataallamun, nasasaktan o nagdurusa. Kaya the correct answer is letter B, yataraddadun. Okay. Waja'alna sirajan wahaja. What is the meaning of this ayah? Letter B. Letter B. Letter B. Letter B. Okay. The answer is letter B. Masya Allah. Sabihin ay, alam nyo yung ibang mga tafsir ng ayat sa Quran. Okay. Letter B. Ang siraja wahaja ang itumutukoy sa araw. Ang siraj ay tanglaw o ilawan. Wahaja ay napakaliwanag, naglalagablab, nagbibigay ng init at liwanag. Kaya ang kahulugan ng buong ayat na ito ay isang ilaw na nagbibigay ng matinding liwanag at ningning. Ito ay ang letter B. Mayudi'u wa yunir. Hindi ang letter B, letter A, nagpapadilim at lumiwanag. Hindi letter C, sumisikat at tumatayo ng tuwid. At hindi letter B, letter D, gumigising at natutulog. Ang ibig sabihin ay mayudi'u wa yunir. Masya Allah. طيب. Next question. من هو الصحابي الذي استشهد وهو يقرأ القرآن؟ استشهد وهو يقرأ القرآن. Letter B, letter A, letter D, letter D, letter D, D, B, B. Okay. The correct answer is letter
D. Uthman bin Affan. Si Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ang ikatlong khalifa ng Islam. Siya ay pinatay bilang martir, shahid habang nagbabasa ng Quran sa loob ng kaniyang bahay. Ayon sa mga ulama at sa kaysaysayan, siya ay nagbabasa ng mushaf. May tumalsik na dugo sa mismong pahina ng Quran, isang napakatanyag at tiyak na pangyayari na sa Islamic history. Kaya malinaw na ang tinutukoy ay ang Uthman bin Affan. Dahil ang Abu Bakar, siya ay namatay sa karamdaman. Hindi pinatay at hindi habang nagbabasa ng Quran. Ang Umar bin Khattab, siya ay pinatay habang nagdarasal, hindi habang nagbabasa ng Quran. Ang Ali bin Abi Talib, siya ay pinatay habang papunta sa sala, hindi habang nagsasala ng Quran. Yan, mga tandaan yan. Dahil maaari din itanong ang mga yan sa exam. Pinatay habang nagbabasa ng Quran ay ang Uthman, pinatay habang nagdarasal ay ang Umar bin Al-Khattab, pinatay papunta sa sala ay ang Ali bin Abi Talib, at si Abu Bakar ay namatay sa karamdaman at hindi pinatay. Tayyib. Last question for this Ulumil Quran and Tafsir. Masmul Ghazwa allati sammaha al-Quran Yawmal Furqan. Masmul Ghazwa allati sammaha al-Quran Yawmal Furqan o biyawmi al-Furqan. Letter A, B, A, C, A, B. The correct answer is abangan, susunod, bukas, ang tamang kasagutan. Ngayon pala. Kala ko mayroon pa tayo bukas, wala pala tayo bukas. Okay, letter C. Ghazwatu Badrin al-Kubra ay tinatawag sa Quran Yawmu al-Furqan. Ghazwatu Badri al-Kubra. Tinawag ng Quran ng araw ng labanan sa Badr bilang Yawmul Furqan, araw ng pagkakahiwalay ng katotohanan at kamalian. Ayon sa Quran, Yawmal Furqani Yawmal Taqa al-Jama'an. Sa araw na ito, naghiwalay ang katotohanan, Islam at kamalian, kufar. Maliit ang bilang ng mga Muslim, ngunit nagwagi sa tulong ng Allah. Ito ang unang malaking laban sa Islam. Kaya malinaw na ang tinutukoy dito ay ang Ghazwatu Badr al-Kubra. Kasi ang Ghazwatul Uhud, mahalaga ang Ghazwatul Uhud, ngunit hindi ito tinatawag na Yawmu al-Furqan. At ang Ghazwatul Khandaq, tinawag ding Ahzab. Hindi rin Yawmu al-Furqan at hindi lahat ng nabanggit. Ang tinatawag na Biyawmi al-Furqan o Yawmu al-Furqan ay ang Ghazwatu Badrin al-Kubra. MashaAllah sa inyong partisipasyon sa araw na ito at sa gabing ito. Naway dalangin ko sa Allah ay nakakuha tayo ng mga munting kaalaman na maaaring magamit natin sa araw ng eksaminasyon at insyaallah ay nagkakaroon tayo ng mga idea na maaaring nakalimutan na natin or bagong kaalaman o impormasyon na natin nakukuha mula sa ating pagre-review. Naway makatulong sa atin ito at insyaallah gabay pa rin ng Allah ang makakatulong sa atin. Tulong ng Allah ang malaking makakatulong sa atin. Itong ginagawa natin ay pamamaraan lamang upang maisagawa natin yung tunay na pagpapasakop or
pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. At maraming ding salamat sa ating mga kapatiran na nag-partisipasyon sa araw at gabing ito. Masya Allah, naway ipagpatuloy pa natin ang mga ganitong pagtitipon-tipon upang sa ganun ay nakakasagap tayo or nakakakuha tayo ng mga munting kaalaman. Hanggang dito na lamang siguro dahil natapos ko na rin naman yung katanungan at inshallah see you next week para sa bagong subject na ating re-reviewin biidnillahi ta'ala. At sana ay nag-enjoy naman kayo sa ating pagre-review. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ako ang inyong kapatid sa Islam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.